Mang, maaari po ba ayusin ninyo ito para sa akin? Pakiusap, unang araw ko po ngayon bilang intern. Hindi po talaga ako pwedeng mahuli. Ibibigay ko po ang pera. Pagkatapos ng trabaho, okay po. Kung walang pera, humanap ka ng ibang pagkakitaan. Hoy, pagkumpuni lang ng kotse diba? Kailangan mo ba talaga akong itulak? Magkano ang singil dito? 15. 15. Ako na ang sasagot. 15. Sige. Salamat po, Ale. Hindi. Paano ka? Nakalabas na walang cellphone o pitaka? Unang araw ko po sa trabaho bilang intern. Nagmamadali po kasi ako, kaya nakalimutan ko ang gamit ko. Ale. Bakit po kayo nagtitinda ng prutas mag-isa? Nasaan ang asawa ninyo? Matagal nang pumanaw ang asawa ko. Sanay na akong mag-isa. Ale. Single din po ang tatay ko. Pwede kayang ipakilala ko kayo sa isa't isa. Ale, kapag hindi kayo tumanggi, ibig sabihin oo. Ale, pwedeng makuha ang numero niyo. Salamat po, Ale. Walang anuman. Sige, aalis na ako. Ale, hintayin ninyo ang tawag ko ha. Binibini. Handa na ang kotse ninyo. Sige, salamat po, Mang. Nanan, sa totoo lang. Ilan taon ka na ba? Lakit pa rin ang ulo mo. Lumabas ng walang cellphone at pitaka. Tay, gusto mo bang ipakilala kita sa isang nobya? Lanan, Tay, bumalik ka muna sa trabaho. Malakas ang ulan. akala ko hindi ka na darating dahil sa lakas ng ulan. Paano ako makakapagpaliban ng importanteng pagkikita? Hoy, Di ba dapat magbihis ka para rito? Bakit naka-uniforme ka ng deliver? Hindi ba? nakakahiya to. Hindi mo talaga naiintindihan. Ako ang chairman ng Xiangsheng Group. Paano ako mag-aasawa ng kung sino-sino lang? Di ba sa tingin mo? Tama ka siguro. Paano kung may iba siyang motibo? Ano na lang ang mangyayari? Kaya nga, Pero mukha ka talagang kargador na. naka-uniforme. Nano, tara na. Oo. Ginang, Chen. Hoy, Buti na lang at hindi ka umalis. Tara, upo muna ta. Salamat. Magpapakilala na ako. Ako si Wang Qixiang. Delivery driver. Ang trabaho ko. 53 taong gulang na ako. Kumusta? Ako si Chen Fengxia. Nagbebenta ako ng prutas sa West Market. 50 na ako. Ayos yan. Ginang, Chen, ito ang tatay ko. Matapat at masipag siya. Pero, walang pera, bahay, o ipon. Pwede ba huwag kang magpanggap na napakahirap? Sinisira mo ba ang aming pagkikita? Kung tunay ito, hindi ito matatakot masubok. Subukan lang. Ginawa mo akong talagang loser. Hindi siya papayag nito. Okay lang sa akin yan. Pag-ugali at personalidad ang importante. Pareho naman tayong may kakayanan. Basta masipag tayo. Gaganda ang buhay. Tama si Ginang, Chen. Iba talaga siya. Kaya, Ginang, Chen, tungkol sa pagpapakasal natin, bigyan natin ng 3 buwan para magkilala. Tingnan natin ang mangyayari. Hindi na kailangan. Kumuha na tayo ng lisensya ngayon. Ano? Heto. Hindi ako makapaniwala. Napakasal ako sa hindi ko kakilala.
Ay, Ayos ka lang ba? okay lang ako. Heto, hawakan mo ito, sandali lang. Thanks ya, heto. Palitan mo ng sapatos na to. Ang komportableng, sapatos ang pinakamaganda. Ang pagpapakasal sa kanya ay baka naman pala hindi masama. Kumusta ang sukat? Sakto. Tara na. CJ, Bilis, alis na tayo. Huwag magpaiwan. binibigyan kita ng 2 araw para ilabas mo ang nanay mo dito. Kung hindi, aalisin ko ang sanggol at titira ka ng mag-isa. Bilis, sumabay ka. Habol ka. Sa iyong nagsasalita, naririnig mo ba ako? Laro at sugal lang ang alam mo. Utang dito't doon. Ngayon may naghahabol na sa atin. Para bang walang problema. Paano na tayo mabubuhay ng ganito? Bakit ka sumisigaw? Lalaki ang may pakanan nito. Babae ka lang, huwag kang makialam. Hindi naman nila ako mahahanap. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong manatili, manatili ka. Kung ayaw, umalis ka. Lidongdong. Ang lakas ng loob mong manakit. Hindi ko na kaya to. Gusto ko ng hiwalayan. Sige, maghiwalay na tayo. CJ, gawin na natin ngayon dito. Hoy, hinto ka dyan. Nasaan ang kinita mo ngayon? Ibigay mo. Hoy, 100 lang ang kinita ko. yun lang? Kulang pa sa bagong game skin. Malapit ka ng 30. Panahon na para magkatrabaho ka. Ako magtatrabaho? Eh ikaw anong ginagawa mo? Nanay mo ako. Dapat alagaan mo ako. Makinig ka. Mangganganak na si Shauna. Kailangan mong bigyan ako ng 100k. 10,000. Saan ako kukuha ng ganyang kalaking halaga? Sige. Wala ka palang pera, no? Kung gayon, sundin mo na lang ako. Pakasal ka na kay Tito Huang. Nangako na siya. Bigyan ako ng 100k na dote. Anong pinagsasabi mo? Sinasabi ko sa'yo, mamamatay na lang ako kesa pakasal kay Huang Tiju. Wala kang karapatang sumali. Nakipagkasundo na kami ni Tito Huang. Gusto mo man o hindi, pakakasalan mo siya. May asawa na ako. Wala ka sa lugar. Ang kapal ng mukhang hindi mo sinabi. At nagpakasal ng patago. Ipinagbili mo lang ang sarili mo, no? Yung 10,000 ko ano na. May mga tao akong inuutangan. Papatayin nila ako kapag di ako nagbayad. Nanay mo ako. Akala mo karapat-dapat ka sa akin? Gusto mo lang ako ipagbili, di ba? Tiningnan mo na ba ang sarili mo? Dapat magpasalamat ka pang gusto ka ni Tito Huang. Ha? Anong pinili mo dyan? Lidongdong. Nanay mo ba talaga ang turing mo sakit? Nanay, tama na. Tama si Dongdong. Kung hindi ka magpapakasal kay Tio Huang, saan galing ang pera para sa pagpapalaki ng bata? At saka, mahal na mahal ka ni Tio Huang, di ba? Exact. Oo. Tingnan mo ang sarili mo. Ang laki ng pensayo ni Tio Huang. Karangalan mo, na nagkagusto siya sa'yo. Lidongdong. Alam mo si Huang Tiju. At kung paano niya inabuso 3 asawa hanggang mamatay, di ba? Itinutulak mo talaga ang nanay mo sa impyerno. Mas mabuti pa yon kaysa mahirap, ha? Kamusta naman ang bagong asawa mo? Magkano ang sinasahod niya? Gaano kalaki ang pensayon niya? Magkano ang kayang bigay niyang dote? Delivery rider lang siya. Wala siyang maibibigay na dote. Ano? Pakakasal ka sa isang delivery rider na. Walang pambigay ng dote? Nangangaridad ka ba? Ha? Gustong mo bang mamatay kaming lahat sa gutom? Walang kwenta ka lang na gastuson. Tumira lang ako sa kanya, yun lang. Inaasahan mong sustentuhan niya ang buong pamilya natin. Nanay, mali ang intindi mo. Kapag pinakasalan mo siya, magiging anak niya si Dongdong, di ba? Siyempre, aalagaan niya tayo. At saka, hindi mo pwedeng iwan kami bigla. Ano nang gagawin namin? Ano nang tingin niyo sa akin? Matatanda na kayong lahat, may kamay at paa kayo. Pwede niyong buhayin ang sarili niyo. Mula ngayon, bahala na kayo sa buhay niyo. Ayoko na. Chen Fengxia. Nagre-rebelde ka na talaga, ha? Ako ang biyenan mo. Sa bahay na ito, walang pahintulot ko. Huwag ka nang mangarap magpakasal. Kahit mamatay ka man, dito ka mamamatay sa bahay na ito. Nagpakasal ako sa pamilyang ito. Nang 20 ako. Malapit ng 30 taon akong balo. Nagtrabaho ako ng pagkahirap-hirap. Para mapalaki si Dongdong.
Ngayon, wala ba akong karapatang mabuhay para sa sarili ko? Hindi ba ako pwedeng humanap ng kaligayahan? Shen Fengxia. Babae ka pa ba talaga? Pag-alay sa biyenan, suportahan ang asawa, alaga sa mga anak, nagpakamatay para sa pamilyang ito habang yan ang dapat mong gawin. Ganyan ang lahat ng babae. Ano naman, nakakilala ka ng lalaki at nagwala na ang puso mo. Naghahabol ng kaligayahan. Walang hiya. Sabihin ko sa'yo, sa pamilyang Li ka ipinanganak. Li ka. Dito ka mamamatay. Ling multo kang Li. Kahit sa kamatayan, responsibilidad mo pa rin ka. Huwag mong subukang iwasan. Li na matanda, ito ang ina mo. Ito ang anak. CJ, magpapanggap na lang ako na ang 20 tao. Pagpapakain ko sa mga aso. Sayang lahat ng pagsisikap ko. Lola, tumindig ka para sa akin, Lola. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi siya makakalaban. Salamat, Lola. Mag-inuman tayo para sa pagdiriwang. Hindi tayo hihinto hanggang magkatotoo. Mahaba pa ang daang tatahakin. Hoy, Fengxia! Huang Tijun, bakit ka nandito muli? Fengxia! Nasabi ka ko sa'yo. Huwag mo akong hawakan. Hehe. Huang Tijun, sinasabi ko sa'yo, hindi kailanman, ako'y pumayag na pakasalan ka. Fengxia, hindi mahalaga. Kung sino ang pakakasalan mo, pakasalan mo na si Kuya Tijun. Huang Tijun, may asawa na ako. Tigilan mo na ako. Huwag kang mag-alala, Fengxia. Titipunin ko ang pera para sa dot at uwiin kitang nobya para magsaya ka. Lumabas ka. Fengxia, hindi ako alis. Lumabas ka na. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng tulong. Lumabas ka. CJ. Ikaw. Maghintay ka. Maghintay ka. Lumabas ka na. Nanan. Nais na talaga ni Mommy na pumunta sa langit. Nanan, nasaan ka na? Nanan, sagutin mo si Mommy. Nanan. Nanan. Fengxia, Fengxia, nailibing na ang bata. Umalis na. Baka ikaw naman, ang mailibing dito. Fengxia, anong problema? Bakit ka umiiyak? Ayos lang talaga. Nalulungkot ka ba sa pag-alis? Sa totoo lang, kaya ko namang mabuhay mag-isa. Paano kung ganito? Sa halip ako na lang ang titira. Dito ako mananatili kasama mo. Ano sa palagay mo? Hindi yun ang dahilan. Ang pamilya ko at ang anak ko. Ayaw nilang magpakasal ako ulit. Yun lang ba? Akala ko malaking problema. Walang problema yan. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sila para sa'yo. Tara na, umalis na tayo. Hindi na kailangang pumunta. Kixia, baka dapat na lang natin kanselahin na ito. Ano? Paano mo basta titigilan to? Nakakuha na tayo ng lisensya. Ikaw ba? Dahil ba sa trabaho kong? Hindi naman. Hindi ako taong naghusga sa pera. Ang kotse. Hiniram ko lang sa kaibigan. Naisip ko lang, dahil unang beses kong makisama sa pamilya mo. Pero huwag mong abalahin ang mga kaibigan mo palagi. Hindi tama yon. Gawin na lang natin ang kaya natin, gamit ang mga bagay na meron tayo. CJ, susundin ko ang lahat ng sasabi. Matagal ka na bang nakatayo rito? Pagod ka na siguro. Tara, mag-usap tayo sa loob ng kotse.
Fengxia, ano ba talaga ang nangyayari? Kixia, magiging tapat ako sa... Hindi maayos ang kalagayan naming sa pera. Marami akong utang. Tinanggap ko na ito. Pero ayokong isama ka sa mga problema ko. Fengxia, ano bang pinagsasasabi mo? Mag-asawa na tayo. Ibig sabihin pamilya na tayo, hindi ba? Ano man ang mangyari, sasamahan kita sa lahat. Yun lang naman yon. Tama na yan, Fengxia. Alam mo, ang pagkakaroon ng kasama sa pagtanda ay mas dapat pahalagahan. Tama ba? Huwag mong masyadong isipin. O nga pala, naghanap si Nana ng trabaho para sa'yo sa hotel kung saan siya nag-intern. Bukas, sasamahan kita sa interview. Ako, kaya ko ba? Bakit naman hindi? Naniniwala ako sa'yo. Ito pala ang apartment na sinasabi mong upahan. Tingnan mo ang lugar na ito, luma at sira-sira. Pasensya na. Okay lang. Basta may masilungan lang ako. Sobra na yon para sa akin. Halika dito, magkasama tayo. Naniniwala talaga ako na mas gaganda pa ang lahat para sa atin mula ngayon. Hoy, anong ginagawa mo dito? Magandang araw para pong sa interview. Nakikita mo to, dito pumapasok ang mga empleyado. Mga aplikante, dyan sa hagdan ng daan. Salamat. Hay. Kakalinis ko lang ng sahig, tapos tinapakan mo agad. Pasensya na, kailangan ko pong pumunta sa interview. Hintayin mong matuyo ang sahig bago ka dumaan. CJ. Mga baguhan talaga. Wala talagang alam. Tama po kayo, Manager Liu. Fengxia. Ano ng problema? Fengxia, may binili akong mga pastry at prutas para sa'yo kapag nagutom ka. Kaya, pumasa ka ba sa interview? Hindi pa ako na-interview. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa'yo, tiyak na papasa ka. Yun, Chairman. Siya pa rin ba tong? Si Chairman Wang na hindi kumukuba. Ano ba ang relasyon nitong aplikante at ni Chairman kay Chairman? Maligayang pagdating sa interview ng Xiangsheng Hotel. Mabuhay. Ano bang nangyayari dito? Ems Chen, magandang araw. Ako si Liu Chen, General Manager ng Xiangsheng Hotel. Tawagin niyo na lang akong Liu. Kung sakaling may di ka komportable dito, diretsuhin niyo lang ako. Hindi pa nga ako na-interview eh. Sa qualifications mo, hindi mo na kailangan ng interview. Anong posisyon ang gusto mo? Admin? Front desk? Floor supervisor? O kaya naman, kung manager, pwede rin. Gising ka pa ba? Tama na ang biro. Sana panaginip din to, haha. O nga pala, sino yung nasa labas kanina? Asawa ko po yun. Food delivery ang trabaho niya. Nanghiram pa siya ng sasakyan para maihatid ako dito. Siya pala asawa mo. May problema ba? Wala talaga. Buti na lang mabilis ako, kung hindi, mawawalan ako ng trabaho. Aayusin na natin ang posisyon mo bilang lobby manager. Narito ang iyong pribadong elevator. Sige po, handa na ang opisina mo, may sasama sa'yo doon. Bakit ang bait-bait ng manager ngayon? Siguro inasikaso ni Nanto para sa akin. Ikaw ang nag-ayos ng interview ni MS Chen, hindi ba? Ayaw ko lang siyang makita sa init na nagtitinda ng prutas. Masyadong mahirap. Ginagamit mo pangalan ko para tumulong, ha? Ayaw ko lang siyang mahirapan tungkol dito. Di ko inasahang magiging maalalahanin ka. Di ko inakala yon. Ano? Sinasabi mong hindi ako madalas mabait sa'yo? Seryoso ka?
Sinabihan na kitang magtrabaho sa headquarters. Kumuha ng posisyon sa pamamahala. Ayaw mo naman. Gusto mong mag-intern sa maliit na hotel na ito. Pag nalaman ng mga tatawanan tayo. Sino ang maglakas loob tumawa sa akin? Tsaka, hindi ako nagkukunwaring intern. Nandito ako para sa totoong trabaho. Paano ko naman malalaman na parteta ng ating negosyo? Nakakaasar talaga. Ilan ba ang negosyo nating pamilya? Kahit gaano karami, sa huli, sayo naman ang lahat. Ayaw ko nga ng mga yan. Kayo na ni MS, Shen, ang bahala dyan. Ako ay magtatag ng sariling karera. Oras na para magserbisyo, maghugas, at maglinis. Talagang itong bata. Hoy, nakuha ko na. Sige, paparating na ako. Tae. Sige na. Marami akong ginagawa. Tae. Hindi ba't larawan ko noong bata ako? Di ko akalain dala-dala pa pala ni tatay. Mahal na mahal talaga ako nitong matanda, no? Chairman. Kumusta na yung ipinagawa ko sa'yo? Nakumpleto na po, ayon sa gusto ninyo. Eto, tingnan niyo. Enon, ayos. Malapit na nating gibain ang lugar na ito. Hindi ba masyadong mahirap sa inyo? Sa suot kong parang, ako ang may-ari dito, mismo. Pero chairman, hindi ba kayo sasabihin kay MS Chen ang totoo? Noong una, akala ko pera lang habol ni Fengxia. Pero ngayon, mukhang hindi siya ganoon. Pag bigla kong sinabi, matatakot siya. Di niya kaya tanggapin ng biglaan. Maghintay muna tayo. Hahanap ako ng tamang panahon para may paliwanag ng maayos. Pero chairman, hindi ba medyo mahal kayong manirahan dito? Ancestral house ito ng mga Wang. Noong araw, dito ako nagsimula. Sa totoo lang, ang lumang bahay na ito may malaking halaga sa amin. Bigay mo sa akin. Pwede ka nang umalis, CJ. Hoy! Itago mo ang titulo sa ligtas na lugar. Huwag mong papakita kay Fengxia. Fengxia. Hoy, Xiao Juan. May bago ka raw lalaki. Tara, upo tayo. Pero itong bagong salta, nasa, mahihirapan siyang umangkop. Sa totoo lang, kapag naayos mo na, maganda naman pala dito. Tara, umupo ka't uminom ng tubig. Kung tatanungin mo ako, pakilala kita, kay Mang Xu, nakasamahan namin, mas maayos sila kaysa dito. Mabait naman si kahit medyo naghihikahos, maasikaso naman siya sa akin. Ano ba ang pakinabang ng pagiging mabait niya? Hindi naman iyan nakakabusog. Kung mananatili ka sa kanya, sasadsad ka lang sa hirap habang buhay. Pero ganun talaga ang buhay, di ba? Basta't handa siyang magsumika, giginhawa rin ang ating pamumuhay. Fengxia. Hindi ko kayang maging positibo tulad. Kung sakaling gusto mo, iwan to, sabihin mo lang sa akin. Ipakikilala kita sa mas veteranong lalaki. Xiao Juan. Sige na, huwag kang magtampo. Magbihis ka na, pumunta tayo sa parke. Para magsayaw, mauna na ako. Naku, ang linis talaga, na inaalagaan ni Fengxia. Parang tunay na tahanan na. Hoy, San Feng. Ayusin mo ang mga kailangan. Aamin na ako kay Fengxia tungkol sa totoo kong pagkatao. Hoy, Fengxia. Bakit ang ganda mo ngayon? May pupuntahan ka? Para kang dalagang musmos. Pupunta ako sa parke, kasama ang kaibigan para sumayaw. Ang lambing mo ngayon ah. Pwede bang sumama? Ako? Mang Wang. Medyo kakaiba ka ngayon ah. Ayaw mo namang sumama, sumayaw dati. May sasabihin ka ba sa akin? Nakuha mo. Naunahan mo talaga ako. May sasabihin nga ako sa'yo. Halika na. Usap tayo habang naglalakad. Mauna ka. Lolo Wang. Ang ganda ng ambience dito. May magpapakasal ba? Tama ka. Maganda nga. Lolo Wang. Hindi ka pa talaga sumayaw sa plaza? Ito ang pinakamalaking plaza sa Jiangsa. Dito ako palaging sumasayaw. Talaga?
Saan ka ba madalas sumayaw? Bakit hindi kita naabutan dito? Doon lang sa likod ng apartment complex. Maraming tao. Halika, ipapakita ko sa'yo. Kamusta to? Lolo Wang. Nakakahiya naman. Kumusta, Pangulo? Fengxia, Ano yun? saglit lang ang tawag. Sige, mauna ka na. Isa pa pala. May ibabalita ako sa'yo. 2, 2, 3, 4. Tigil, tigil, tigil. Lahat tigil na. Huang Tijun, anong kabalbalan to? Chen Fengxiu, dito dapat ang ballroom dance namin. Yang square dance nyo, mga pangmasa. Pwedeng gawin, kahit saan. Kaya bilisan nyo nang umalis. Araw-araw kami dito. Bakit kami aalis para sa... Huwag mong bastusin ang Diyos ako. Bakit mo ako sinaktan? Huang Tijun, nanlalandi ka ba? Kay Liu Fang ngayon? Ano sinabi mo? Ano ibig sabihin ng landi? Pwedeng magsalita ng maayos? Tawag dyan ay panliligaw. Nililigawan ko si Yufang. Chen Fengxiu, noong bata pa tayo, mas mataas na grado ko sa'yo. Mas magandang trabaho, mas mayamang asawa pa. Pati si Huang Tijun, dating may gusto. Sa'yo, ngayon ako ang gusto. Sa totoo lang, buong buhay mo ay isang kabiguan. Hindi ko naman ginusto. Makipagkumpetensya. Gusto ko lang mabuhay. Nang maayos. Yu Fang, ang laki ng plaza. Pwedeng sabay na tayong Kaming mga ballroom dancer ay may asawang mayaman. Kayo namang mga. Dapat bang sumabay sa amin? Hindi ka ba rin manggagawa? Sila rin naman ang nagsabi. Hoy, Wang Xiaojuan. Bakit ka ganyan magsalita? Anak ni Yufang, nakapangasawa ng mayaman. Ang manugang niya ay executive sa Xiansheng Group. 30,000 sahod niya month. Kaya ba ng pamilya mong makapantay? Hoy, 30,000 basic pay lang yan. Hindi pa kasama ang bonus. Tama nga. Narinig nyo? Wow, anak ni Liu Fang. Nakakuha talaga ng magandang nobyo. Kaya pala siya ang lead dancer dito. Si Li ay sikat na ngayon. Parang nakapangasawa na. Nang mayaman. Liu Fang, kahit sino pa manugang mo, hindi namin problema yan. Pero dahil minamaliit mo kami ng mga square dancer, hindi kami aalis. Sa lugar na to, kayo na lang ang umalis. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, iiwan mo ang lugar na ito, gustuhin man o hindi. Pinag-imbestigahan mo ako tungkol sa pamilya ni Mada. Nalaman kong ang anak niyang si Li Dongdong. Malaki ang utang sa mga loan shark. Hindi ako aalis ngayon. Anong gagawin mo? Chen Fengxiu, kilala mo ba talaga siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Zhang. Bagong miyembro siya ng aming dance group, pero may iba siyang pagkakakilanlan. Matatakot ka kapag nalaman mo. Sino ba siya? Sabihin mo. Chen Fengxiu, naaalala kong nagtatrabaho ka sa Xiangsheng Hotel, di ba? Si Zhang dito ay asawa ni Liu Cheng, ang general na manager ng Xiangsheng Hotel. Wow, ang galing. Zhang. Ikaw si Chen Fengxiu. Nabanggit ka ni Cheng. Ikaw ang lobby manager ng Xiangsheng. Fengxia, siya talaga, asawa ng Asin. Siguro umalis na tayo. Ayaw naming makaabala sa trabaho. Chen Fengxiu, kung hindi ka aalis ngayon din, paalisin kita agad. Tara na, mga kasama. Ibigay na natin ang lugar. Hoy, huwag kayong aalis. Kanina ang tatapang nyo. Anong problema? Tumatakbo na parang mga duwag. Sino nagsabing pwede kayong umalis? Umaalis na kami. Ano pa ang gusto mo? Chen Fengxiu, mula ngayon, bawal ka na dito sa plaza. Sobra ka na. Anong magagawa mo? Gusto mo bang sumayaw dito, o mawalan ng trabaho? Ikaw ang pipili. Chen Fengxia, magpakalayo-layo ka. Huwag kang magalit kung makalimutan ko ang pakikisama at manapak ako. Sa lahat ang plazang ito, anong karapatan mong angkinin? Sumasagot pa, sampilin mo. Suntukin. Bakit niyo siya sinasaktan? Bitawan. Bitawan. Buti nga sa'yo, hindi ka sumama. Hello, ano? Ang babaeng to, nangahas manggulo sa asawa ng chairman. Gusto niyang mamatay. Ikaw, sumama ka. Sagipin natin ang asawa ng chairman. Tatay. Saan naman kasi nagpunta ang matandang yun? Bakit? May 2 litrato. Hello. Nanan, anong nangyari? Nung nagpark ka sa harap ng hotel, sino ang kasama mo? Sa pagkakaalam ko, si Fengxia lang ang nakaupo noon. Sigurado ka? Sigurado ako. Teka, baka naman. Tay, nasaan ka ngayon? Ipin mo lokasyon mo, may importante akong sasabihin.
Tigil. Huwag mo siyang saktan. Liu Cheng, tamang-tama ka dumating. Tanggalan mo ng trabaho. Si Chen Fengxia ngayon din. Gusto mong magpakamata. Huwag mo akong idamay. Liu Cheng, nawawala ka na sa sarili. Hinampes mo ako, sa harap ng lahat. Tumahimik ka. MS, Chen, bumangon ka. Okay ka lang. Fengxia, nasaktan ka ba? And Liu, sobra na ang asawa mo. Ang pagsasayaw sa plaza. Alam mo ba, ang plaza na ito ay gawa ng Xiangsheng Group. Ang asawa kong si Cheng, ang general na manager ng hotel. Kaya sabihin mo, may karapatan ba ako, paalisin kayo? Tumahimik ka. Liu Cheng, ano ba talaga ang meron sa iyo at Chen Fengxiao? Matagal na kayong magkasama, sa trabaho, baka naman, karelasyon na kayo. Aminin nyo, Chen Fengxiao, walang hiya ka, kabit ka ba niya? Huwag kang magsinungaling. Kabit pala. Ganun pala. Chen Fengxia, ikaw pala ang kabit ni Liu Cheng. Kaya pala di mo ko pinapansin. Tumahimik kayong lahat. Manager Chen. Uwi na ako't. Maghihiwalay na kami. Wala. Akong kinalaman. Sa babaeng to, huwag mo akong idamay. Manager Liu, ano ba ang ibig mong sabihin? Chen Fengxiao, nagbubulag-bulagan ka. Lagi kang nakikipag-flirt sa mga lalaki. Gigisahin ko ang mukha mo. Umalis ka sa Matandang bruha, hinawakan mo ko, Liu Cheng. Empleyado ka ng Xiangsheng Group. Sinaktan ng asawa, nanunood ka lang. Kung gusto mong mamatay, pabayaan na kita. Liu Cheng. Ito pala ang dakila mong asawa. Sinasobrahan ko lang siyang lambing. Kaya, paano natin ito ayusin? Hindi ka magsusorry. Bakit ako hihingi ng tawad? Sino ba tong lalaking to? Ang yabang pa ng dati. Chen Fengxia, ilan bang lalaki ang nilalandi mo? Sabihin mo, sino tong lalaking to? Ikaw. Gusto mong malaman sino ako? Sige, sasabihin ko na. Ikaw. Sino ka? Sino ka talaga? Ako si asawa ako ni Chen Fengxia. Wang Qixiang. May bagong order kayo. Pakitingnan po ang inyong app. Ay, akala mo mayaman. Delivery rider lang pala. Ang yabang naman para sa isang ordinaryo lang. Kaya, ikaw pala ang kasintahan ni Chen Fengxiao. Sino ang nagpausok sa iyo? Nalabanan ng aming grupo sa ballroom. Isang delivery rider lang. Chen Fengxia. Iba talaga ang panlasa mo. Kixia, umalis na tayo. Nandyan na ang order. Magrereklamo na ang customer. Huwag kang mag-alala, Fengxia. Walang aalis hanggat hindi kayo lumuhad at humingi ng tawad. Huwag ninyong lubayan. Magmano kayo at humingi ng tawad. Liu Cheng. Kaya mo ba't? Zhang Huali. Matagal na kitang pinasasayahin. Kung magsasalita ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Liu Cheng. Anong kulam ang ginawa ni Chen Fengxia sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, hindi pa ito tapos. Ay diretso ko ito. Sa punong tanggapan ninyo, papatungan ko ang chairman na ayusin ito. Zhang. Tatawagan ko na ba si Mrs. Wu? Kapag sumali siya, siguradong kakampi niyo siya. Kahit itong probinsya nung ito, kahit si Liu Cheng, hindi makakaya to. Sige. Liu Cheng. Kung wala kang puso, huwag mo akong sisihin. Pag nawalan ka ng trabaho, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Tumawag ka kanino man, walang mangyayari. Kahit ang Diyos pa ang sumulpot, walang epekto. Alam mo ba kung sino si Mrs. Wu? Siyang kalihim ng chairman ng Xiangsheng Group. Ina ni Sun Feng. Iniisip mo pa ba, hindi importante ang tatawagan ko? Sasabihin ko sa iyo. Kapag nakisali si Mrs. Wu, wala nang kahit isang plaza sa Jiang City. Napayag kayong sumayaw. Kixia, umalis na tayo. Kami ay mga karaniwang tao. Hindi namin kaya ang Xiangsheng Group. Fengxia, huwag kang mag-alala. Ano ngayon? Natatakot ka na? Kahit si Sun Feng pa ang dumating, hindi ako matatakot. Isang delivery rider na may malaking bibig, ha? Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magsalita sa amin ng ganito? Chen Fengxia. Ito ba ang napili mong lalaki? Mas mabuti pa sana ako na lang.
Mga katulad nyo, paano nyo malalaman ang mga pakana ng isang katulad ni Mrs. Wu? Hintayin nyo na lang. Liu Fang. Sino nang hayaganang kumakalaban sa ballroom group natin? Mrs. Wu. Gusto lang namin magsayaw dito. May nagtangkang agawin ang lugar namin. Sabi pa alisin daw kami. Nagsalita pa na. Mga bastos daw ang nagba-ballroom. Walang modo. Ano? Sino nang may ganitong kapal na mukha? Ako. Chair. Mrs. Wu. Hindi yun ang pangalan niya. Wang ang apelyido niya. Sabi mo may nanapok sa... Si King Wang ba yun? Hindi mo sinapak pabalik, di ba? Huwag mo nang isipin yun. Isang delivery rider lang siya. Naglakas loob pa manapak sa tagasayaw natin. Ano? Nakipag-away ka kay Im. Siya ang nanguna. Mag-sorry ka kay Im Wang ngayon di. Si Liu Cheng at Yang Siwang ang unang nanggulo. Bakit ako magsasorry sa kanya? Baka nagkakamali kayo. Isang maliit na delivery rider lang yan. Mag-sorry ka. Mrs. Wu. At ikaw. Mag-sorry ka rin kay Im Wang. Mrs. Wu. Hindi ko talaga maintindihan. Kung hindi mo maintindihan, pag-isipan mo ng mabuti. Hindi mo nga alam kung kanino ka nakikipag-away, maliit na gulo ka. Nakipagtalo lang naman ako sa isang delivery rider. Mrs. Wu. Kailangan ba talagang magalit ka ng ganito? Zhang Huali. Simula ngayon, wala ka na sa dance group. Habang buhay. Hindi pwede. At ikaw, mag-sorry ka kay Im Wang at sa babae. Paumanhin. Para sa lahat ang plaza, kung gusto niyo ng ballroom, humanap kayo ng ibang lugar. Mula ngayon, habang nandito si Madam, wala sa inyo ang pwedeng pumunta dito. Opo. Sundin namin ang sabi ni Mrs. Wu. Chen Fengxia, swertihin ka ngayon. Mabait pa si Mrs. Kung hindi, wala sa inyo ang makakaiwas ng ganito. Pero, Chen Fengxia, ang swerte mo, hindi magtatagal. Tigil na. Alis kayong lahat. MS, Chen. Hoy, Fengxia. Fengxia, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Halika na, dalhin kita sa ospital. Ayokong pumunta sa ospital. Umuwi na lang tayo. Sige, uwi na tayo. Kumusta si MS, Chen? Ayos lang siya. Anong napakaraming, bakit mo ako tinawa? Tae. Itong larawan. Ilang kopya ang ginawa mo noon? Anong nangyayari sa'yo ngayon ang kakaiba? 4 na kopya ang ginawa ko noon. Nawala ang isa sa lindol. May naiwan pa akong isa. Ang isa pa, nasa drawer ko sa opisina. Bakit? Nakita ko ito sa kotse mo. Pakicheck kung nandoon pa sa'yo. Hindi ba ito yung akin? Kaya pala hindi ko mahanap. Talagang hindi mo mahanap. Ano ba? Magsisinungaling ba ako sa'yo? Kakaiba. Ano nang problema mo ngayon? Oo. Paano kaya si nanay? Dapat hindi na ako umasa. Lidongdong, anong ginagawa mo dito? Ma, bigyan mo ako ng 10,000 agad. Binigay ko na sa'yo mga bangko cards. Bakit kailangan mo pa ng pera? Nagsugal ka na naman ba? Ma, hindi ako nagsugal. Yung mga lalaking yun nung nakaraan. Sabi nila, kung hindi ako magbabayad, putulin nila ang kamay ko. Hayaan mo sila, baka sakaling tumino ka rin. Ma, anak mo ako, ma. Tulungan mo ako. Lidongdong, ginawa mo ito sa sarili mo. Ilang taon ka na ba? Hindi ka naman palaging nakaasa sa akin. Tumatanda na ako. Hanggang kailan mo ako paghihirapan? Pag wala na ako, sino ang hihingian mo? Ma, alam kong nagkamali ako, pero kailangan mo akong bigyan ng 10,000. Mangganganak na si Shauna. Papatayin nila ako. Paano ang apo mo, ma? Sige, magdahilan ka pa. Ma, pakiusap. Bigyan mo na lang ako ng 10,000. Susunod na ako sa'yo. Magtatrabaho na ako kung gusto mo. Ako na ang mag-aalaga sa'yo, ma. Naibigay ko na sa'yo mga cards ko. Wala na talaga ako. Natitirang pera. Ma, nandyan pa naman asawa mo. Hay, ano nang ginagawa mo? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nanay, sino siya? Bakit wala man lang makuhang mahalaga sa bahay na to? Sinasabi ko sa'yo,
Huwag mong subukang galawin ang kahit ano dito. Nakita mo naman ang kalagayan ni Old Wang. Ano pa bang mahalaga ang maibibigay nila? Nanay, ako ang totoong anak mo. Si Old Wang ay wala sa pamilya. Bakit siya pa ang pinapanigan mo? Saka, kasal na kayo ngayon. Kaya para na rin akong anak niya. Kung may problema ang anak niya, hindi siya pwedeng tumalikod, di ba? Huwag kang lumapit sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Paano naman hindi? Ikaw ang nagpakasal sa kanya, ni hindi ko siya hiningan ng dote. Hindi siya makakatakas ng ganun-ganun lang. Ano nang ginagawa mo? Hindi ka masisiyahan hanggat di mo ako na ipagbibili. Dongdong, nakikiusap ako sa'yo. Malapit nang umuwi si Old Wang. Pwede bang bigyan mo naman ako ng konting dignidad? Mabuti, papasukin mo siya. Chung, kung di mo ako bibigyan ng 10k, edi hiwalayan mo siya. At pakasalan mo si Tito Huang. Tao ka ba? Nanay, gusto kong pakasalan mo si Tito Huang para umangat ang buhay mo. Ano pa bang gusto mo? Nanay, nasaan na ang pera? Naghihintay ako ng malaking break dito. Li Dongdong, lumabas ka riyan. Kuya Lei, bakit ka nandito? Kuya Lei. Isang buwan kitang hinahanap. Takbo ka no? Bakit di ka tumatakbo ngayon? Kuya Lei, hindi ako tumakbo. Bumalik ako para kumuha ng pera. Nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ako nagsisinungaling. Hawakan niyo siya. Huwag. Kuya Lei, huwag. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Malapit ko nang makuha ang pera. Nanay, tulungan mo ako. Tulong. Tigil. Tumawag na ako ng pulis. Kung tatakbo ka ngayon, baka makalusot ka pa. Tumawag ng pulis? Tama lang, nabayaran ang utang mo. Kahit ang Diyos pa ang dumating, ganun pa rin ang usapan. Basta't may mga kamay ako. Hindi ko na ito guguluhin. Ano ba talaga ang gusto niyo? Ano ang gusto namin? May utang sa amin ang anak mo na 200 eh. Magbayad ka at aalis na kami. 200,000. Wait, akala ko 100k lang ang utang ko. Akala mo libreng nagpapautang. 200,000 na ngayon. Ordinaryong pamilya lang kami. Saan kami kukuha ng ganyang kalaking pera? Walang pera. CJ. Kukunin ko muna ang interes. Kayong dalawa. Hanapin niyo ang kahit anong mahalaga sa bahay na ito at iabot niyo sa akin. Huwag niyong galawin. Sigil. Hindi sa amin tong bahay. Ano nang ginagawa niyo? Huwag niyong hawakan. Umatras kayo. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng respeto sa babae? Bitawan mo ako. Ito ba talaga ang nanay mo? Ang mukha niyang iyon. Ang katawan niya. Maganda pa rin siya, ha? Lei, nagyoyoga araw-araw ang nanay ko. Lahat ng lalaki sa kapitbahay na huhumaling sa kanya. Hoy, kung wala kang pera, bakit hindi mo ipagsama sa akin ang nanay mo? 100 piso bawat beses. Anong tingin mo sa akin? Hala, may 4 siya sa katawan. Gusto ko yan. Ha. Hoy, bitawan mo ako. Tigilan mo yan. Anong balak mo? Kiksya. Fengxia, ayos ka lang ba? Pasensya na. Ako ang may kasalanan nito. Okay lang. Sabihin mo lang sa akin. Ang nangyayari. Anong nangyayari dito? May utang ang anak niya na 200 ay sa amin. Hoy, sino tong matandang ito? Siya, aking stepdad. Stepdad man o hindi, tatay mo pa rin siya. Kaya mo bayaran ang utang ng anak mo, di ba? 200,000. Tatay, tulungan mo ako. Tatay, sagipin mo ako. Wala kaming ganong kalaking pera. Walang pera. Meron ba kayong pera o wala? Sandali. Tigil. Ako na ang bahala sa pera. Hindi mo problema ito. Hoy, hindi ito ang tamang panahon para dyan. Ngayon, kailangan nating ayusin ito. Magkano talaga ang inutang ni Dongdong sa kanila, ha? Nagsugal si Dongdong, umatang ng 100,000. Ngayon may interes. 200,000 na ang gusto nila. Fengxia. Sa tingin ko hindi basta. Aatras ang mga to. Kung papayag tayo sa 200, hihingi lang sila ng 400 tapos 800. Kaya, dapat tayong manindigan at ibigay ang orihinal na 100,000. Tama ka.
Nandito ang 100,000 ko. Hindi ko matatanggap yan. Paano ko tatanggapin yan? Fengxia, ito ang ipon kong ito. Para sa ating pagre-retiro. Okay lang, makakapag-ipon pa tayo ulit. Importante mabuhay siya. Hindi ko na talaga kaya. Hoy, ano nang pinagsasabi niyong dalawa dyan? Nasa inyo ba ang pera o wala? Kung wala, papatayin ko siya ngayon din. Ayaw kong mamatay, Nay. Sagipin mo ako, Fengxia. Tigil na ang pag-atubili. Kunin mo na. Unahin natin siyang iligtas. Nagpapabola-bola pa kayo. Hindi niyo ba maintindihan? Hanggang sa huli na. Magbabayad kami. Pero 100,000 lang ang ibibigay namin. Kabulastuga. 200,000 ang utang ng anak mo. Kulang ang 100. 100 lang ang ibibigay nyo. Impossible. 100,000 lang ang inutang niya sa inyo. Yun lang ang babayaran namin. Kung gusto nyo, kunin nyo ang 100,000 sa card na ito. Kung ayaw, sige na, gawin nyo sa kanya ang gusto nyo. Tapos na tayo. Nay, iligtas niyo po ako. Papatayin talaga niya ako. Nay, pakiusap. Huwag niyo akong iwan. Nay. Eh di si Jay, nagsugal naman siya sa buhay niya. Kung mamatay man siya, baka mas mabuti pa. Sige na, gawin mo na. Magre-record pa ako ng video at i-post online para makita ng lahat. Makikipag-usap ka na lang sa pulis. Ano ba? Gawin mo na. Sige, panalo kayo. 100,000 na lang. Pero bantayan niyong mabuti ang paborito niyong anak. Sa susunod, hindi na kayo makakalusot ng ganito. Aalis na kami. Nay, sabi ko na sa inyo, may pera talaga ang matandang yon. Sasayangin niyo ang dote niya. Makinig ka, bigyan mo na ako ng 100,000 at pangako ko. Babayaran ko kayo pabalik. Yan na lang ang pensyon na natira sa kanya. Layas? Huwag niyong isipin dahil sa 100,000, okay na ang lahat. Nakipagsapalaran kayo sa pamilya Lee. At pagsisisihan niyo yan. Pasaway ka, tingnan mo ang nagawa mo. Sa nanay mo, wala man lang pagmamalasakit. Tapos makapagsalita ka pa, lumabas ka. Fengxia, okay ka lang ba? Huminahon ka. Lulutuan kita ng pagkain mamaya. Ang titulo ng lupa. Hindi ba't sinabi ni Wang na upa lang ang bahay na ito? Bakit may titulo ng lupa? Mga operator ng bulldozer, makinig kayo. Kahit anong gawin nyo, huwag nyong galawin ang bahay na to. Kayong dalawa, tandaan nyo, ito ang dating bahay ng chairman ng Xiangsheng Group. Huwag nyong pakialaman. Naintindihan? Chairman ng Xiangsheng Group. Maligayang pagdating sa interview sa Xiangsheng Hotel. Kumusta? Ms. Chen. Ako si Liu Cheng, General na Manager dito, sa Xiangsheng Hotel. Pwede mo akong tawaging Liu. Manager Chen. Uwi na ako. Ayusin ka agad ang papeles ng diborsyo. Wala na akong kinalaman. Sa taong yun, pakiusap, huwag mo akong sisihin. Manager Liu, hindi ko. Gaanong naiintindihan ang ibig mong sabihin? Chairman ng Xiangsheng Group. Wang. Bumalik ka. Maupo ka. Mag-usap tayo ng seryoso. Anong problema? Hindi ba't sabi mo walang-wala ka? Saan mo nakuha ang 100,000? Pinag-ipon. Bakit? Dahil ba delivery rider lang ako? Hindi ako pwedeng mag-ipon. Fengxia. Akala mo ba, nagtatago ako ng pera sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ubus na talaga ang lahat. May tinatago ka pa ba sa akin? Ano ba ang gusto mong sabihin?
Sagutin mo lang ito. Kaninong bahay ito? Ako. Huwag kang magmadaling sumagot. Kanina, may taga-relocation office. Ang nagsabing ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng pamilya ng chairman ng grupo Xiangxin. Fengxia. Sa totoo lang, may isang bagay akong gustong aminin sa'yo. Naiisip mo ba na? Parang bata ako sa pagtitipid sa bawat senti, pagtatala ng lahat ng gastos, at pagmamadali sa mga gulay na nakasale. Parang, sa tingin mo katawa-tawa. Fengxia, paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Alam mo, biglaan nga lang ang ating kasal. Wala talagang matibay na pundasyon. Hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Maingat ka sa akin. Naiintindihan ko. Pero sa totoo lang ngayon, pakiramdam ko ay napaka-immature ko. Ang kaloko-loko ko. Fengxia. Ngayon pakiramdam ko ang tanga-tanga. Naku, Fengxia, ako'y hinahanap ko talaga ang tamang pagkakataon para sorpresahin ka, ha? Anong sorpresa? Hindi mo ba nakita? Hindi, wala akong nakita. Tingnan mo, sige na, tingin ka. Ayaw kong tumingin. Hoy! Tignan mo nga. Bakit nakapangalan sa akin ang titulo ng bahay? Fengxia. Asawa na kita sa batas ngayon. Siyempre dapat nakapangalan. Ang pangalan mo sa titulo. Pero kakasal pa lang tayo. Ipinangalan mo na agad ako sa titulo. Ano naman kung kakasal lang tayo? Kakasal lang. Pasensya na sa abala. Pasensya na po, parang may mali kami. Hindi pala ito bahay ni Chairman Xiangxin. Isasama rin itong bahay sa pag-iba. Dapat na kayong maghanda para lumipat sa lalong madaling panahon. Ngayon pa lang ako nakasanay sa lumang bahay na ito. Gigibain na pala nila. Fengxia. Maganda itong pangyayari. Pag nagiba na ang lugar, may matatanggap tayong bayad pinsala. Talagang, dapat nating ipagdiwang ito. Hahaha. O pala. Nakabili ako ng madaming groceries kanina. Maya-maya, lulutuan kita ng masarap. Hoy Fengxia. May sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Kaya, ngayon, may nangyaring kakaiba. Sa pagde-deliver ko, nagde-deliver ako ng pagkain sa isang matandang babae. Pagdating ko doon, tiningnan niya ang order. At pinagpipilitan niyang kinain ko ang pagkain niya. Ano daw sabi niya? Ninakaw mo daw ang order ko, bayaran mo ako. Kung hindi ka magbabayad, bibigyan kita ng masamang review. Grabe na ang mga tao ngayon, no? Mahirap maging delivery rider. Wala nang pag-unawa ang mga tao. Mga tao talaga. Fengxia. Anong nangyari? Itong binatilyo, sakto ang panahon para magkwentuhan. Ang ganda ng wedding dress na ito. Kumikinang. Hoy. Fengxia. Sa palagay ko, ang ganda-ganda mo kapag suot mo ang wedding dress. Naku. Sayang naman. Huling nagkita tayo. Di ko naabutan. Ang itsura mo sa wedding dress noong bata ka. Wang. Anong problema? Hindi ako nag-wedding dress noon. Hay naku. Sa panahon natin, ano ba silbi ng wedding dress? Pagsasama ng dalawang pamilya, masaya na ang simpleng handaan. Di tulad ng mga kabataan ngayon. Nagpipicture sa kasal, may honeymoon pa. Naku, tama ka dyan. Hoy. Fengxia, tingnan mo. Nagkataon na nadaan tayo ngayon, o kaya. Subukan nating pumasok at magsukat. Magpa-picture tayo doon. Libre naman daw ang pagsukat, di ba? Wang, matanda na tayo. Anong wedding dress ang isusuot? Bakit? Sino nagsabi? Matanda na para magsukat ng wedding dress. Sino nagsabi niyan? Halika na tayo. Ayoko nga. Di ako sasama. Di ko isusuot yan. Naku, pakiusap ko sa'yo. Subukan mo lang para sa akin. Sige na. Talagang ayaw ko. Libreng pagsukat. Walang bayad. Anong kinakatakot? Tara na. Ayaw ko nga. Halika na. Talaga? Hoy, sige na. Tingnan mo, ang ganda ng wedding dress. Saan galing itong matandang lalaki at matandang babae?
Alam nyo ba kung saan ito? Maglakas loob kayong pumasok. Di ba ito bridal shop? Mali ba ang nakita ko? Alam nyo bang bridal shop ito? Mga luma na ang mga pananaw nyo. Pwede ba ang mga probinsya nung dukha? Nadumihan ang lugar dahil sa inyo. Leyes kayo. Hoy, Ikaw na batang babae, paano ka magsalita? Dinala ko ang asawa ko sa shop nyo. Iyan ang iyong bisita. Ganito ba ang trato sa bisita? Kayo dalawa. Mahigit 100 taon na, di ba? Isang paa na sa hukay. Gusto mo pang magdamit pang kasal. May tindahan sa tabi na nagbebenta ng junction suits. Bagay na bagay sa'yo. Pwedeng gamitin sa kasal o libi. Ikaw, aray. Wag na, alis na tayo. hindi. Nin, mahina ang mata mo. Hindi pa kami 100 taong gulang. Sinong nagsabing bawal magdamit pang kasal? Kapag matanda ka na, ikaw, Wala. Ikaw ay. Hindi karapat dapat. para kang asong namamaliit ng kapwa. Pribadong disenyo lang ang tindahan namin. Ang mga client namin. Sikat na personalidad. Hindi ka na nga tumingin sa salamin. Tignan mo ang sarili mong kahirapan. Pagpapapasok sa mga tulad mo, nagpapababa ng klaseng tindahan namin. Ang tindahan niyong pangkasal. Pagkakaroon ng katulad mong sales-lady, talagang nagpapababa ng kalidad ng tindahan niyo. Sinasabi ko sa'yo, kung magwawala ka pa, tatawagin ko na ang wardiya. Kung ganyan ang sasabihin mo, pupunta talaga ako. Sige na, Hoy, papasok na ako. bawal pumasok. Anong problema? Ano ba yung ginugulo mo? P*** nang matanda ka. Anong ginagawa mo dito? Manager Joe. Eto lang 2 probinsya nung ito. Matatanda na silang lahat. Gusto mo pang pumasok sa tindahan namin. Tumingin ng mga damit pang kasal. Matanda. Alam mo ba kung anong tindahan ito? Magkano ang isang set? Talagang maglalakas loob kang pumasok. Hindi mo talaga alam ang iyong limitasyon. Lahat ng pera ng pamilya, hindi kayang bumili ng isang set. Lumabas ka na dito. O sige, alis na tayo. Hindi talaga natin kayang bilhin to. Ngayong araw na ito, ako, talagang susubukan. Kahit gaano kalaki ang halaga, kailangan kong subukan. Totoo nga na sa liblib na lugar galing ang masasamang tao. Ako. Mabuti. Hindi na kita pakikipagtalo. Sa totoo lang, kami ay ordinaryong tao na pumasok sa tindahan nyo. Tumitingin lang ng damit pangkasal. Pagkapasok pa lang namin, may ingay at nanunungayaw na, nagbabanta pang manakit. Tama, mabuti. Hindi na kita kakayanin. Ngayong araw na ito, tumawag na ako sa Market Supervision Bureau. Maghahain ako ng reklamo. Titignan ko kung magmamalaki ka pa. Hoy, huwag. P*** ng matandang salbaha ka. Binigyan na kita ng konsiderasyon, di ba? Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Bakit? Ano pang silbi ng pakikipag-usap sa salbaha? Sige, hindi mo ba gustong makita? E di puntahan mo, tingnan mo. Tingnan mo kung kaya mong bilhin. O sige, kalimutan na natin. Umalis na tayo. Hindi talaga natin kaya. Kailangan nating bilhin. Sige na. O, tama na yan. Manager Joe, bakit mo sila pinapasok? Tingnan mo. Madumi na ang sahig dahil sa kanila. Amoy kahirapan na ang buong lugar. Pag nagreklamo siya sa store manager. Kapag nalaman ng store manager, malalagot tayong dalawa. Hintayin nating makaalis sila. Ikaw, maglinis ng sahig. Mag-spray ng pabango. Hoy. Ibaba mo ang maruruming kamay mo. Bawal hawakan. Hinawakan mo ito. Kailangan pa naming alagaan. Alam mo ba? Huwag na lang. Ang daming patakaran ng tindahan na ito. Ayaw ko na nito. Hindi. Bakit ako? Hindi mo nakita ang halaga nito? Hindi ba nakasulat dito, libreng pagsubok? Anong nangyayari? Libre lang pag iba ang nagtangka. Tayo ang magbabayad pag nahawakan. Lolo, ang ibig mong sabihin, gusto mong isukat ang kasuotang ito. Alam mo ba ang presyo ng kasuotang ito? 60,000. Nagbibigay kami ng libreng pagsukat sa mga kayang bumili. Kaya mo ba? Sinong nagsabing di ko kaya? Paano mo nasabing di ko kaya? Hindi ba halata? Wag na, tingnan lang natin. Pag nasira ito, di natin kayang bayaran. Hindi. Susubukan namin. Sa tingin ko bagay ito sa'yo. Susubukan natin ngayon. Gusto mong pumasok, pinapasok kita. Pag gusto mong makita, ipapakita ko. Nauubos na ang pasensya ko. Huwag kang mapilit sa hindi mo kaya. Manager Joe, bakit mo pinapasok, mga pulubi, na probinsya nung ito? Tumigil ka na. Pinipilit pumasok ng mga ta. Sa kasuotan natin, gusto lang hawakan. Di mapigilan, di mapaalpas. Bakit may mabahong amoy? Kadiri. Liu Fang, huwag kang magmalabis. Chen Fengxiao, di mo alam ang lugar mo. Ang lugar na ito, di para sa mahirap na tulad mo. Makakapasok ka, ako hindi. Ang asawa ko, executive sa Xiangsheng Group. Tingnan mo asawa mo. Isang delivery boy lang. Kahit 800 taon pa. Di mo siya maaabot.
Di ba si Huang Tijun ang nobyo mo? Eh bakit? Nagpalit ka na? Ew. Anong kalokohan to? Si Huang Tijun ang nanliligilaw. Di ko sinang-ayunan. Ang manugang ko. Ipinakilala sa Dongfang. Kasal na kami ngayon. Tigilan mo ang chismis. Si Ginoong Niyu, nagtatrabaho sa Xiangsheng. Siya ang VIP ng tindahan namin. Huwag ka nang magkumpara. Tama ka. Ang pagitang ito ay napakalaki, parang langit at lupa ang diferensya. May konting pagpapahalaga ka sa sarili. Joe, isang hampas lupang ganito, bakit mo pa siya pinagsasabihan? Palayasin mo na silang lahat. Nakakaapekto sa imahe ng tindahan mo. Manager Joe, pinasuot mo ako ng parehong kasuotan sa kanya. Hindi ba yan nagpapababa ng aking estado? Narinig mo ba yun? Matandang salbaha. Bilisan mo't umalis na kayo riyan. Nangangati ba ang balat mo? Gusto mo ba akong magpaalis sa'yo? Ito si Iwang mula sa Xiangsheng Group. Tumigil kayo. Manager, naparito ka sa tamang panahon. Ang dalawang matandang to ayaw umalis. Gustong sumubok ng mga kasuotan natin. Oo, ang amoy nila ay nandidiri sa tindahan. Hoy, paalisin mo na agad. Ang lakas ng loob ninyo. Sino nang nagbigay sa inyo ng karapatan na tratuhin ang mga customer ng ganito? Mali ba kami? Tingnan mo sila, mga taga-probinsyang hampas lupa. Anong karapatan nila pumasok sa tindahan natin? Lumabas kayo. Taos pagsisisi, Ginoo at Gina. Ang mga tauhan namin ay nanlait sa inyo. Ako ang may pagkukulang. Hindi lang panlalait ito. Hanggang nananakit na ng tao. Tatanungin kita. Bakit pinapasok ng tindahan mo ang mga walang kwentang empleyado? Ganito ba ang trato sa mga customer? Taos pagsisisi. Sisiguraduhin kong mapaparusahan ito. Maaasahan nyo. Manager. Tumahimik ka. Manager. Ang tindahan mo, nagbebenta ng espesyal na kasuotan. Pinapasok mo ang mga dukhang ito. Hindi ka ba natatakot mabaho ang tindahan? Yan ang pag-akit sa mga ganyang customer ay katangahan. Kahit ano pa ang estado ng customer. Basta pumasok sa aking tindahan. Sila'y mga yikong bisita. Iri, lay, inyo. Kayo pong dalawa, kapag nagpatuloy kayo sa paninira sa mga bisita ko, paumanhin, hindi kayo tinatanggap. Lumabas na kayo, New Dongfang. Nagalit sa chairman, di pa rin alam. Ang tanga-tanga mo. Chen, anong kasuotan ang gusto ninyo? Maaari ko kayong irekomenda o subukan nyo mismo. Mabait naman pala ang manager. Lanan. Meron pang matinong tao. Biglang naging magalang. Medyo nahihiya pa ako. Walang problema. Pwedeng subukan. Libre ang pagsukat. Okay lang kahit di bilhin. Di ko kayang bilhin. Subukan na kaya? Subukan mo. Libre lang. HMPH, TSK, Dukha. Di. Eto na lang. Maganda ang panlasa mo. Ang kasuotang ito ay para sa grand opening namin at sulit na presyo. Hoy. Gusto kong subukan ito. Liu Fang, anong ginagawa mo? Nauna ako dito. Ako ang unang magsusuot nito. Manager. Kaninay, ang matalinong tagapagsalita. Negosyo, unang tao, unang mauna. Alam mo naman, di ba? Depende sa ibig mong sabihin, yan Chen. Hayaan mo muna siyang magsubok. Ayokong makipagtalo sa kanya. Magpapalit na lang ako ng iba. Yan Chen. Kung pwede lang, subukan inyo ang aming pinakamahalagang damit. Tagapamahala. Paano niya isusuot ang pambihira natin? Tumahimik ka. Bilisan mo, kunin mo ang pinakamahal na kasuotang pangkasal. Mukhang puno ng kulubot, parang scrub board. Gusto pa magdamit pang kasal, parang girong pipi nung pininturahan lang. Dito po tayo. Galing sa tanyag na Pranses na disenyo, 10 taon inihanda, ang kasuotang pangkasal na ito. Gawang kamay, sa totoo lang. Kayo, ang unang magsusuot nito. Paano ko ito maisusuot? Kung masira man ito, Diyos ko, hindi na ako magsusubok pa. Hoy, huminahon ka lang. Isipin mo na lang, aking paghingi ng paumanhin, kay Yiwang. Subukan mo na, papapasukin ko ang tauhan, para magkuha ng kasal na litrato, libreng regalo. Subukan mo, bakit hindi subukan? Libre naman pala, libreng pagsuot ng damit pangkasal, may libre pang kasal na litrato. Hindi ba't kumpleto na? Bakit hindi mo? Samantalahin ang libreng alok. Hoy, tagapamahala. Papasuotin mo siya ng pambihira ninyo. May sira ba ang utak? Ako dapat ang magsuot nito. Wala ka bang gustong subukan?
Kung hindi ka naman pala magsasaya, at gusto mo lang manggulo, umalis ka na nga, Pero ito, Jai. Samahan si Enye, Chen magsukat ng damit. Tara na, ano ba yan? Sige na, sige. Presidente Wang, may handa na akong Amerikana para sa inyo. Magpalit na rin kayo. Hintayin nating magbihis ang asawa ko. Papapasukin ko ang litratista para magkuha ng inyong larawan. Salamat. Tungkulin ko po ito. Ginang, tingnan nyo. Naku, Anong problema? Hindi ba kakaiba? Feng Xia. Ang ganda-ganda mo. Sa kasuotang pangkasal na ito, Kalokohan. Ilang taon na ba ako? maganda. Talagang maganda. Para talagang ikaw ang pinagdisenyuhan nito. Salamat. Sayang naman. Di natin ito kayang bilhin. Kahit 2 buhay pa, gastusin natin dito. Feng Xia. Naitry na natin ito. Sulit naman ang bayad. tandang. Kahit pinakamahal na, kasukatang pangkasal suotin mo. Ginoong Wang, ang gwapo mo ngayon. Para kang malaking boss ng kumpanya. Korte ng damit, korte ng kabayo. Tama ba? Lapit tayo. Ginoong. Wang, hindi ko inakala na makakasuot ako ng kasuotang pangkasal. Sa buhay kong ito, pati mga litrato pangkasal. Talaga. Malaking panghihinayap ko ito. Nagpapasalamat talaga ako. Kung hindi sa tiyaga mo, di ako makakapagsuot nito. Salamat. Salamat sa pagsagot sa pangarap ko. Feng Xia. Mag-asawa na tayo ngayon. Huwag kang palaging salamat ng salamat. Nakakailang naman. Hoy, Chen Fengxiu. Huwag mong kalimutan ang reunion natin sa ilang araw. Di ko kailangan ng paalala mo. Basta huwag kang matatakot at biglang mawawala. Tara na. Sir, heto po ang order ninyo. HMPH. Chen Fengxiu, pagsisisihan mong pumunta sa reunion na yan. Hahaha. Ang saya-saya mo. Siyempre, masaya ako. Libre lahat ngayon. Nakapagsuot pa ako ng mamahalin. May litrato pang pangkasal. Paano ako di masasaya? Di ba? Parang nanalo ka sa loto, no? Haha. Makinig ka. Mas marami pang pasabog para sa'yo. May regalo ako para sa'yo. Anong regalo? Ang sikreto mo. Hoy, umikot ka. Naku, kailan mo pina-frame ito? Bakit hindi ko alam? Kasi sorpresa yon, di ba? Diyos ko, ang ganda. Nagustuhan mo ba? Gustong gusto ko, ang ganda. Hoy, ako na ang magluluto. Huwag na, ako na ngayon. Lagi ka naman kasi. Hindi pwede. Dapat ako na. Eksperto na ako dito. Lalalalalala. Feng Xia. Feng Xia, hala. Xiao Juan, ano ng problema? Upo ka muna, gusto akong hiwalayan ni Lao Xu. Anong nangyari? Alam mo namang may pusa ako, di ba? Nalaman kong buntis ako noong nakaraang linggo. Si Lao Xu, sabi kailangan ko raw, palisin lahat ng pusa. Hindi ba sobra, ang pagiging makasarili niya? Kaya nagalit ako. Pinaaborsi ko na lang. Ano? Teka, hindi ba to nagmadal ka lang? Hindi ako nagmadali. Kung ipipilit niya ang pagpapaalis sa mga pusa, gagawin ko na. Manganganak na ang pusa ko. Kailangan ko siyang alagaan. Paano pa ako mag-aalaga ng sanggol? Xiao Juan. Anak mo yun Buhay yun, alam mo ba?
Ano, hindi ba buhay din ang pusa? Kung gusto niya ng hiwalayan, ibibigay ko na. Hindi naman, ako mawawalan sa kanya. Xiao Juan, kung hihiwalayan mo si Laoxu, hindi mo kakayanin ang buhay. Sa tagal ng panahon, siya ang nag-alaga sa'yo. Wala kang inalalahan. Siya nagluluto para sa'yo. Hindi ka na gumagalaw. Nakapagluto ka na ba? Nakagugas na ba ng plato? Naman. Di ba madali lang yun? Makakahanap pa ako ng iba. Hindi mo ba? Nakita si Mang Wang. Nagluluto rin siya para sa iyo. Ang mga katulad ni dapat madaling makita, di ba? Ang mga lalaking tulad ni Mang Wang ay bihira talagang makita. Sa edad natin, alam mo na ang kalakaran. Mahirap humanap ng tao. Mabuti sa'yo. Ang pagmamahal sa asawa ay dapat natural. Mang Wang, ano sa palagay? Tama naman. Pero dapat, pareho kayong mag-effort. Xiao Juan, sa tingin ko, dapat maghanap ka ng tamang oras. Para humingi ng tawad kay Monks. Ang totoo, ang ginawa mo sa bata. Sobra na iyon. Wala naman akong ginawang mali. Bahala ka. Hindi ko kayang pag-usapan to sa wala sa inyo ang nakakaintindi sakit. Nga pala, yung class reunion sa mga susunod na araw, hindi ako pupunta. Ayoko ng mga tao, nagsisismis tungkol sakit. Hoy! Ano ba ang dapat natin gawin kay Xiao Juan? Sa totoo lang, wala tayong magagawa. Kain na lang tayo. Sa tingin ko wala makakasolve nito. Kain na tayo. Mang Wang, samahan mo ako sa class reunion sa mga susunod na araw. Hindi ako pwede. Kailangan ko mag-deliver ng pagkain. Mag-leave ka lang ng isang araw. Isa lang. Kapag nag-leave ako, mawawalan ako ng attendance bonus. At sa totoo lang, sa sitwasyon natin ngayon, kailangan natin lahat ng perang makukuha. Kain na tayo. Sige, mag-isa na lang akong pupunta. Kain na kayo. Ayoko nito. Kaya, ako pa rin ang pinakamagaling, di ba? Hoy, tingnan niyo ako. Okay ka lang. Anong ginagawa mo? Naaksidente mo si Brode. Hi, ano nang problema mo? May issue ka? Lumapit ka rito. Heto, pasensya na. Kami ang may kasalanan. Mag-iingat na kami sa susunod. Sige kayo mauna. Okay ka lang. Okay lang ako. Sige mauna na kayo. Anong nangyari kay Brode? Nababaliw ka na ba? Kotse yan ang chairman ng Xiangsheng Group. Kapag nakita mo ulit ang plaka na yan, lumayo ka agad. Huwag mo akong idamay sa gulo mo. Sige, alis na tayo. Sige. Ayos ah. Feng Xia. Nakarating ka rin. Maupo ka. Oh, narito na ang presidente ng klase. Ang dating mo Kung wala ka, hindi namin masisimulan to. Ano nang pinag-uusapan nyo? Pinag-uusapan namin si Mang Xia. Ang anak ni Mang Xia ay matagumpay na ngayon, nagnenegosyo na siya, kumikita ng malaki. Hindi lang umuunlad ang negosyo, napangasawa pa niya ang maganda. Ang manugang kong babae ay may stable na trabaho, nakuha ng posisyon. Ang galing. Ang anak kong lalaki, kumuha ng bagong Range Rover noong nakaraang buwan, mahigit 1 milyon ang halaga. Mapaniniwalaan ba? Parang wala naman kaming sasakyan sa bahay. Marami sa garahe. Sabihin mo sa akin, ang anak kong babae, magastos na parang tubig. Tingnan mo ito, binili niya lahat ng ito, para sa akin. Sinabi pa niya, dadalhin niya ako sa Hong Kong at Macau para magbakasyon. Naubos ang lakas ko. Hoy Feng Xia, ano na ang ginagawa ni Dongdong ngayon? Si Li Dongdong ba ang tinutukoy mo? Kilala ko yung lalaking yan. Ang alam ko lang, magmahjong. Makinig ka. Buntis na ang asawa niya, malapit ng mga anak. Pero, siya, wala pa ring matinong trabaho. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ng pamilyang ito. Chen Fengxia, ang anak mo, wala pa ring trabaho. Naman. Huang Tijun, sinadya mo bang mapahiya ako? Sige na, sige na. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Nanay. Nahanap din kita. Bigyan mo ako ng 10,000, kailangan ko ngayon. Narating ang paboritong anak ni Chen Fengxia. Li Dongdong, anong ginagawa mo dito? Bakit ka alis? Wala pa akong nakuhang pera. Dongdong. Tito Huang, nandito ka rin. Class reunion ito. Paano ako hindi darating?
Ngayon ang pagkakataon. Lahat dito ay mga tiyo mo. Mga tiya. Mga dati mong kaklase si nanay. Matalik na kaibigan. Ikukwento mo sa amin ang iyong mga tagumpay. Ha ha ha, huwag kang biro. Ikaw ang mag-ipon ng bigay kaya. Papakasalan kita, ni nanay. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hoy Dongdong. Lahat ito ay nakatatanda sa'yo. Sila ang magiging saksi. Dapat totoo ang sinasabi mo, sa puso mo. Siyempre. Ay. Sa magandang pananalita, doot ang tawag dyan. Kung diretsuhin mo, ipinagbibili mo ang nanay mo, hindi ba? Hoy. Li Yufang. Sarhan mo ang bibig mo. Niligawan kita ng 7 araw, 1 buong linggo, tapos pinakasalan mo ang matandang lalaki. Kung sasiraan mo ang pag-aasawa namin ni Fengxia, hindi kita papatawarin. Fengxia, paano mo pinalaki ang ganyang anak? Sabi nila pagpapalaki ng anak para sa huli. Sa anak mong sugador, Fengxia, sa tingin ko ang huling taon mo, magiging mahirap. Dongdong, alis na ta. Umalis ka na. Hoy, hoy, hoy. Sige, ayaw niyo ako dito. Aalis na ako. Mahirap magkumpleto. Magsaya kayo sa pagkain. Mag-enjoy kayo. Lalabas na ako. Hoy. Fengxia, okay ka lang ba? Okay lang ako. Buti naman. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Ay, kakadating ko lang aalis ka na. Hoy Millie. Sabi mo hindi ka darating. Nandito ang president natin. Paano ako hindi darating? Di ba, Chen Fengxiu? Dakilang presidente. Kakadating ko lang. Manatili ka pa. Magkwentuhan tayo. Mga dati kong kaklase, ang tagal nating di nagkita, upo kayo. Ngayong araw, una sa lahat, kanselahin niyo ang mga padala sa group chat. Huwag na tayo maghati sa bayad. Ako ang sisigot. Ay, ang generous mo. Hoy Millie, ang bait mo talaga. Ay, hindi nyo alam. Si Miley ngayon, may sariling logistics center. Malaking negosyante na. Ay, ang galing. Iba talaga ang mayaman. Tingnan niyo si Millie, mas bata tingnan kaysa sa atin. Utang ko ito lahat kay Fengxiu. Noong entrance exam dati, hindi niya ako pinakopya. Kaya hindi ako nakapasa. Napunta sa shipping company. Kung hindi, katulad ko siya ngayon, nasa bahay lang. Naglalaba, nagluluto, nag-aalaga. Ha ha ha. Matagal na iyon, ano bang silbi ng pagbabanggit niya? Chen Fengxiu, tingnan mo ang sarili mo. Akala mo president ka pa rin. Ang pagkain ngayon, sagot ni Miley. Ano masama sa konting komento? Hoy, hindi ako ang nagbabayad. Kilala ko ang may-ari ng restaurant na ito. Nung nalaman niyang pupunta ako, libre na raw lahat. Ay, may koneksyon si Millie. Miley, ang mga taong kakilala mo ngayon, ay tiyak na mga importanteng tao. Gumagalaw kami sa maliit na sirkulo. Lahat kami, mga malalaking boss, mga kilalang negosyante, iisang klase ang aming mga kakilala. Ah. Hoy. Chen Fengxiu, tingnan mo si Miley, kilala niya, mga malalaking tao. Ikaw ang mga kakilala mo. Mga ordinaryong tao lang, mga walang silbing kaibigan, tapos, nag-asawa pa ng delivery rider. Ano nang masama sa pagde-deliver? Walang pinipiling trabaho. Ngayon ay sasabihin ko sa inyo, ang sikreto sa aming sirkulo. Sa kabilang kwarto, may napaka-importanteng tao. Anong klaseng importanteng tao? Ang puno ng Xiangsheng Group, ang chairman. Ang asawa ko, ay executive sa Xiangsheng Group. Miley, kilala mo pala, ang boss ng asawa ko. Sandali lang, pupuntahan ko para mag-toast. Tayo na. Itaas natin ang baso para kay President Wang. Tagay. Para sa chairman, na mamumuno sa Xiangsheng. Para sa mas mataas na tagumpay. Lahat naman tayo ay may ambag. Tara na, inumin at umupo na. President Wang, may linmili sa pinto. Nagpapakilalang kakilala ka. Gustong pumasok para mag-toast. Lahat gustong mag-toast. May oras pa ba ang chairman? Paalisin mo. Ako na ang bahala dyan.
Nasaan ang suite 666? Presidente Wang. Nasa 888 tayo. Katabi lang ng 888 ang 666. Miley, nakita mo ba ang chairman ng Xiongsheng Group? Oo, magkasingkitan kami sa negosyo. Sinabi pa nila, gusto nilang maging partner ko. Ang galing mo talaga. Fengxia. Hoy. Bakit ang bilis mo ngayon? Katabi lang ng kwarto niyo ako. Nagmamalaki ka, no? Hahaha. Alam mo ba kung sino ang nasa katabing kwarto? Hindi ka ba dapat nagde-deliver na yon? Bakit ganyan ang suot mo? Ay naku. Narinig kong nagalit si Fengxia. Nagpanik ako't nakalimutang magpalit. Ito ba'y hiniram mong suit? Para sa kin? Yun lang. Akala ko, reunion niyo ngayong gabi. Dapat mag-ayos ako. Ayokong mapahiya ka. Chen Fengxia, nakatingin ang lahat. Tigil na sa bulungan. Ito si... Lin Mili, kaklase ko. Ay. Kaklase mo si Lin Mili. Hoy. Rider ka lang. At kilala mo pa may-ari ng logistics center. Ay hindi, di ko siya kilala. Fengxia, wag kang tumayo dyan. Umupo ka na. Ito. Sige na. Umupo ka. Opo. Pagde-deliver ng pagkain, kaya ka kumita ng 6K kada buwan. Kung ako, maagang magsimulat magpuya, mag-overtime ng matagal. Kaya kong kumita ng 7. Ha. Mga empleyado ko sa logistics center, kumikita ng 10K dagdag kada buwan. Sa katabing kwarto, nandoon ang chairman ng Xiongsheng Group. 6K lang ang kita mo, tapos nagsabi ka pang, katabi mo sila. Tingnan mo to. Ang anak, ay bigong anak. Ang matandang ito, ay mayabang. Hoy Chen Fengxia. Sa tingin ko, iba talaga ang panlasa mo sa mga tao. Sino ka ba? 3 minuto na lang kayo. Lumabas kayo sa room. Lumayas kayo ngayon di. Sino ka para magutos? Kami ang nagpabok dito. Bakit kami aalis para sa'yo? Sinasabi kong umalis kayo. Sabihin mo kung sino ako. Ito si Bro Dynamic. Dito sa lugar na walang bastos sa kanya. Kung ayaw niyong magkaproblema, umalis na kayo. HMPH. Sino ba yung Broden na yan? Mga gago talaga kayo. Ang sabihin ko sa inyo, may batas na tayo ngayon. Magpakabuti kayo. Putang ina mo. Anong tinitingnan mo? Makinig kayo. Hindi kami basta-bastang tao. Ang kwartong ito, nerserba ng Miley. Kuya De, ako ang may-ari ng Miley Logistics Park, nakasama, na tayo sa hapunan. Naalala mo? Parang naalala ko. Kuya De, klase namin. Ang reunion ngayon, pabor lang. Sisigat ako ng pagkain sa susunod. Talaga ba? Akala mo pagbibigyan kita? Sino ka ba talaga? Gusto mong bigyan kita ng mukha? Ikaw, anong titigan mo? Sabihin ko sa iyo. Yung Miley namin, kanina lang katabi, nagiinuman ng chairman ng Xiongsheng Group. Siya, akala mo tanga ako. Kung may isip ka, lumayas na kayo. Fengxia, umalis na tayo. Nako, Per, sino nakita mo? Sige na. Yun ang malaking tao sa Xiangshen. Chairman, hindi ko. Kasi nakilala agad. Pasensya na sa abala, paumanhin po. Nagkakamali lang. Lumayas. Bilisan inyo. Ano nang tawag nila sa iyo? Di ko alam kung bakit. Ganyan ako tawagin. Baka dahil sa suot ko. O akala nila boss ako. Hoy Fengxia. Kasalanan mo ito. Ang swerte mo, tas di mo sinabi. Imposible. Delivery boy lang yan. Di yan importante. Si Chen Fengxia. Di naman ganyan ang asawa. Mabait kasi si Fengxia. Karapat dapat siya. May mga taong di sinuwerte. Huwag nang inggit. Mga kaibigan, meron tayong. Mag-ingat ka, mauna na kami. Paumanhin sa maagang pag-alis.
Hindi ako makapaniwala. Tama. Why, Director Chen? Sino yung kasama ng chairman kanina? Itago niyo to, ha? Yung kasama ng chairman kanina ay ang asawa ng chairman. Gets? Itatago ko to. Mabuti. Wang Shixing. Hindi ka lang pala delivery guy. Ikaw pala ang chairman ng Xiangsheng Group. Ha? Bakit mo ko dinala dito? Ang mamahal ng mga kotsing to. Pag nagasgas natin, di natin kaya bayaran. Paano mo nabuksan tong pinto? Sumakay ka na, ipapaliwanag ko mamaya. Tara, sumakay ka na. Old Wang. Anong nangyayari? Sa suot mong yan, at sa kotsing to. Halos di na kita makilala. Well, ang totoo, ngayon, hindi ako nagde-deliver ng pagkain. Talaga ba? Balak ko sanang, sorpresahin ka, pero nahuli mo ako. Ang totoo, personal driver ako, ng presidente ng Xiangsheng Group. Ginulat mo ako. Akala ko ikaw yung presidente ng Xiangsheng Group mismo. Sa totoo lang, ngayon lang ako nagtrabaho dito. Anong, tingin mo? Sa uniform na to, naloko ko ba mga kaklase mo, at mga ungas na yo, o ano? Hindi lang sila. Naloko mo rin ako. Haha, Akala ko tuloy, magiging mayaman ako. Kotse nga naman. Iba talaga. Fengxia, Bakit? gusto mo ba? CJ, kung gusto mo, gagamitin ko tong kotse araw-araw, para sunduin ka sa trabaho. Talaga? Okay lang ba? Anong masama doon? Huwag kang mag-alala. Tara na, umuwi na tayo. Tara na. Uy, naka-impact na lahat. Uy, bakit mo to pinag-impact? Para dalhin mo bukas sa trabaho. Driver ka na ng chairman ngayon, kaya dapat laging nakaduty. Hindi regular ang pagkain. At ang takeout ay hindi malinis. May microwave ba sa kumpanya mo? Mabuti, siguraduhin mong painitin ito, okay? Heto, ma'am. Makinig tayo sa balita. Tikman mo ang luto ko. Oh, sige na, gumagaling na ba ako? Ngayon ang ika-20 anibersaryo ng lindol sa Baochuan. Ang Wang Village, isa sa mga sentro, ay nagdusa ng malaking pinsala, kapayapaan sa mga yumao, at lakas sa mga nakaligtas. Magbigay-pugay tayo sa mga biktima. Nanan, nangako ka kay nanay na sasama ka. Nanan, Fengxia, nilibing na ang bata. Kailangan na nating umalis, o mauuwi ka. Dito rin nakalibing. Presidente Wang, narito ang buong listahan ng mga nakaligtas. Wala dito ang hinahanap mo. Nakikiramay ako. Feng. Huli na ako. Parating na. Oh, Tita Chen, Nanen. Nandito na kayo. Gabi na. Oy, namimiss lang namin kayo ni Dad. Wow. Ang bango. Pwede ba akong humingi din? Siyempre naman, walang problema. Dagdag na patpat lang to. Halika na, umupo ka na. Hindi naman ako malakas kumain. Kakaunti lang kunin ko. Kain na. Aba, parang kulang tong ulam ah. Dadagdagan ko lang, saglit lang. Tulungan na kita. Wag na, ako na. Mausok sa kusina. Kayo na ni Itay, kumain na kayo rito. Para kayong nasa bahay. Sige po. Anong ginagawa mo rito? Bakit? Bawal ba ako rito? Hoy. Nakita kitang magkasama ni Tita Chen. Ang sweet ninyong dalawa. Layo ka nga dyan.
sa ugali mong yan. Hoy, sanay ka sa mansion ninyo. Masasanay ka kaya dito? Tumahimik ka, kumain ka na at umalis na tayo. Mang Wang, tulungan mo ako magbalat ng bawang. Opo. Di ba to ang larawan ko? Yang matanda na yan, ang kapabaya talaga. Nahulog pa sa sahig ang litrato. Nan, Dito na. bakit palimutin na naman si Mang Wang? Bakit hindi niya dinala ang baon niya? Dadalhin ko na lang sa kanya. Hoy, ano bang ginagawa mo? Alam mo ba kung saan ka pumunta? Hindi ka basta makakapasok dito. Kumusta po, asawa po ako, ng driver ng chairman. Nakalimutan niya ang baon niya, kaya dinadalhan ko siya. Walang appointment, walang entrada. Driver lang naman yan. Isang beses lang mames ng pagkain. Sige na nga, isang beses lang naman. Lakad na. Lakad na. Huwag kang makahadlang sa trabaho ko. Tatawagan ko na lang siya. Paumanhin, ang numerong itinatawag ni ay hindi maabot ngayon. Subukan po ulit mamaya. Chairman, dito po tayo. Chairman, kayo po. Yung nakaraang proyekto. Chairman, saan po kayo pupunta? Naku, Fengxia, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Dinala ko ang tanghalian mo. Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Kaya dinalhan na kita. Mukhang abala kayo Hindi naman, hindi kami abala. Ito ang secretary ng chairman. Sun Feng, Secretary Sun. Kumusta po, Secretary Son? Kumusta? Secretary Sun. Bakit hindi mo muna asikasuhin yan? Nandito na ang asawa ko, makikipagkwentuhan muna ako sa kanya. CJ, Wang, babalik na ako sa trabaho. Tatawag na lang ako kung kailangan. CJ. Hi. Talaga. Hoy, Fengxia. Bakit mo pinaghirapang pumunta rito? Para lang magdala ng tanghalian. Ang hassle pa naman nun. Saka, may kapiterya naman dito. Kapag gutom ako, doon na lang ako kakain. Hindi naman ako pababayaan. Nang amo natin dito, di ba? Okay lang, hindi naman masyadong abala. Pero sa totoo lang, ayaw ko na talagang umakyat dito ulit. Nakakapagod kasi ang pag-akyat. Pasensya na sa abala. Sige, bumalik ka na sa aalis na ako. Hindi na kita ihahatid. May mga dapat pa kasing asikasuhin. Hay, wag mong kalimutan kumain. Huwag kang mag-alala, kakain na rin ako. O pala, hindi ako nagpa-appointment kanina, kaya sa hagdanan ako umakyat. Pagbaba ko, pwedeng elevator na lang. Yung elevator. Halika, ituturo ko sa'yo. Lumabas ka't kumanan, nandun agad ang elevator. Doon ka nabababa. CJ, aalis na ako. Hindi na kita sasamahan. Ingat ka. Naku. Muntik na. Tuloy ka, Chairman. Yung poster niyo sa balita, nakalagay na sa elevator para sa promosyon. Kailan nila inilagay? Kaninang umaga lang. Bakit? AI. Wang Qixiang, patay ka sa akin. Fengxia, sino bang minumura mo dyan? Si Wang Qixiang, ang cute-cute naman yan. Xiao Juan, hindi mo nga alam. Si Wang Qixiang pala ay nagtago ng tunay niyang pagkatao sa akin. Siya pala ang chairman ng Xiangsheng Group. Chairman ng Xiangsheng Group. Fengxia, ibig sabihin niyan, asawa ka ng chairman. Nakaasenso ka sa pag-aasawa. Bakit di naman ako masaya? Bakit naman, Fengxia?
Kung sikso kong asawa ang chairman ng Seyangshin Group at dumagsa ang pera sa akin, siguradong laging nakangiti ako. Hoy! Pero wag na nating pag-usapan kung para sa akin ba yung yaman o hindi. Ang totoo, bakit niya itinago ang tunay niya nang pakasalan niya ako? Hay, Fengxia, wag ka muna magalit. Sa pagkakaalam, ang mayayaman, takot lagi na pera lang ang habol sa kanila, hindi ang pagkatao nila. Siguro, natakot lang si Wang Qixia na pera lang ang habol mo. Xiao Juan, akala mo ba ako'y babae na pera at posisyon lang ang gusto? Di naman kayo gaanong nagkakilala. Mabilis lang ang lahat, kaya normal lang na may mga sekreto. Di ba? Di ko lang matanggap. Ano bang balak mo? Wala, siguro. Ganito na lang. Fengxia, huwag ka munang magtampo. Pagbalik ni Wang Qixia, kausapin mo ng maayos. Aalis na ako. Para magkasama kayo, mag-asawa ng tahimik. Huwag ka nang magtampo ha. Sige na nga. Fengxia, nakauwi na ako. Wang Qixiang, maghiwalay na tayo. Anong nangyari? Fengxia, ano ng problema? Nang mag-asawa, naisip ko na mahal ko pala ang pera. Gusto kong tumira sa mansion, magmaneho ng mamahaling kotse, at magkaroon ng napakaraming pera. Naku, ano ba yan? Akala ko may seryoso kang sasabihin. Fengxia, huwag kang mag-alala. Maayos ang takbo ng trabaho ko ngayon. Basta sama-sama tayong magsisikap. Nag-aartista ka pa ba? Bakit di ka nalang maging artista? Fengxia, ano nang ibig mong sabihin? Sa kumpanya mo, yung poster sa elevator, paano mo ipapaliwanag yun? Chairman Wang. Fengxia, makinig ka muna. Sige, wag na. Ayaw ko nang makarinig pa. Ipaliwanag mo iyan sa paghihiwalay natin. Fengxia, pakiusap, makinig ka. Sa totoo lang, hindi ko sinasadyang magsinungaling. Hello, tatawag sana ako para dito. Umalis na talaga siya. Hindi naman talaga siya makikipaghiwalay, di ba? Yung matandang yun. Delivery. Narito ang package mo. Salamat. Mahal. Naku. Galit ka pa rin sa akin. Ayaw mo talagang. Bigyan ako ng chance na magpaliwanag. Ha? Tingnan mo ito. Ano to? Ano ba yan? Ang mamahaling bahay at kotse, at mga deposito, ay regalo ko lahat sa'yo. Lagi kong gustong ibigay sa'yo. Sino bang may gusto sa pera? CJ, ayaw mo man. Ipipilit ko pa ring ibigay sa'yo. Ayos. Mahal, huwag ka nang magalit. Hindi ko dapat sinungaling sa'yo. Kasalanan ko. E di sabihin mo, bakit mo ako niloloko ng matagal? Ano ba ang habol mo? Akala mo ba, pera lang ang habol ko sa'yo? Hindi, Fengxia. Alam kong, iba ka sa mga babae. Sa mga nakaraang taon, ang dami kong nakilalang pera lang ang habol. Kaya naman, itinago ko ang totoo kong identity. Sana maintindihan mo. Sa totoo lang, hinahanap ko ang tamang panahon para magsabi ng totoo, pero takot akong magagalit ka. At hindi ko makita ang tamang timing. Ngayong nasabi ko na, galit ka talaga. Mahal, huwag ka nang magalit, pwede ba? Anong gagawin ko para patawarin mo ako? Hindi ba't sobrang mayaman ka? E di ibigay mo lahat ng assets mo, pati kumpanya. Hoy, teka. Ayaw mo, ha? Akala mo talaga, pera lang ang habol kong babae. Siyempre payag ako. Iniisip ko lang, paano ba gagawin ang papeles nito? Seryoso ka talaga? Siyempre naman. Halika na, mahal. Puntahan na natin ang papeles ngayon, di. Sige na. Kaya ngayon, hindi ka natatakot na pera mo lang ang habol ko? Fengxia, alam kong, hindi ka taong materialista. Hindi ka. Maarte at pera lang ang iniisip. Pero kahit na ganoon ka, kahit pera ko man ang mahalin mo, ang ibig sabihin, mahal mo rin ako, di ba? Haha. Ang kulit mo talaga. Sige na nga. Hindi mo ba ako bibigyan ng bulaklak? Akin na iyan. Sige bilis, magpakita ako ng konting salamangka. Abracadabra. Ayan para sa'yo. Pagpasok ko pa lang, napansin ko.
Hindi man lang mabango. Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako kanina, kaya hindi nakapaghanda. Sa susunod, bibigyan kita ng mas malaki, at mabangong bulaklak, ayos. Wang Qixiang, huling hirit ko na to. Huling pagkakataon mo na to. Magpakatotoo ka na, at sabihin mo lahat ng totoo. Chen Fengxia. Sinisiguro ko sa'yo ngayon din, walang itatagong. Kaya, papatawarin mo na ako. Papayag ka na, di ba? Tara na. Una ka, mahal kong asawa. Hala. Ganito pala itsura ng opisina ng presidente. Ang laki at napakaastig. Halika, umupo ka. Hala, ang upuang ito. Grabe naman. Ano sa tingin mo? Ang sarap masyado ng upuang ito. Ang sarap pala maging boss. Bakit ayaw mo tanggapin? Pwede ka naman maging chairman. Nagpumilit ka pang mag-deliver ng pagkain at maging driver. Ano ba yan, mahal? Huwag mo naman ako tuksuhin. O sige nga pala, tumawag si Nanan, nasa baba na raw siya. Sunduin mo na kaya siya, may asikasuhin pa ako dito. Pag-usapan natin si Nanan. Kagaya mo talaga ang anak mo. Sa'yo kaya niya nakuha yan. Pwede naman siyang maging anak ng chairman. Gusto pa niyang maging intern. Ganito ba talaga ang mayayaman? Gusto niyo lang mag-experience ng buhay? Mahal kong asawa, huwag mo naman ako pagtawanan. Sige na, baka maimbyar na. Nasinanan. Sige, aalis na ako. Pasok. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ako nandito? Hindi naman. Hindi ka ba curious kung paano ko nalaman ang tunay mong pagkatao? Mas curious ako. Kung sino ang nagpasahid sa'yo dito ng ganun kadali. Guardia. Teka lang. Huwag mo akong agad paalisin. Ang sasabihin ko ay siguradong kawiwili sa'yo. Anong gusto mong sabihin? Presidente Wang, hindi ka ba naghahanap ng babae, Li Yufeng? Anong ginagawa niya dyan? Pupunta ako dyan para sigawan siya. Teka, pakinggan muna natin siya. Wala akong paki sa sasabihin niya. Paalisin niyo na siya dito. Paano mo nalaman? Naghahanap ako ng babae. Ang babaeng iyon ay taga Baryo Wang. Baryo Wang. Namatay siya sa lindol. Lindo. May isa ka pang anak na babae, di ba? Nanan. Ano pang alam mo? Paano mo nakuha ang larawan ng anak? Dahil ako ang babaeng iyon. Hindi possible. Ang babaeng hinahanap mo ay ako. Taga Baryo Wang ako. Kung hindi ka naniniwala, imbestigahan mo. Noong panahong iyon, matapos tayong magsama, ipinanganak ko si Nanen. Pagkatapos, muntik na akong mamatay sa lindol. Nang mailigtas nila ako, hinanap kita mula noon. Ilang taon kitang hinanap. Tayo ang tunay na mag-asawa. May anak tayong magkasama. Dapat mo nang hiwalayan si Chen Fengxia. Tigilan mo ang pagkukwento ng kasinungalingan. Larawan. Akin yan. Larawan ng anak ko yan. Fengxia, ikaw. Tita Chen, ano pong sinasabi ninyo? Larawan po ng anak ninyo yan. Tita Chen, talaga po bang nanay kita? Ikaw talaga ang nanan ko. Oo. Ako ang nanay mo. Hindi ako tumigil sa paghahanap, pero hindi kita matagpuan. Nanay, ang tagal ko ring hinanap kay... Kasalanan ko lahat. Paumanhin na, anak. Chen Fengxia, bakit mo nasabing larawan mo yan? Anak, iya, pakiusap, huwag kang maniwala sa babaeng to. Sa likod ng larawan, nakasulat ang kaarawan ng anak ko. Abril 30, 2001. Hala. Nanay. Inay. Fengxia. Fengxia. Ikaw nga ba talaga yan? Diyos ko. 20 taon na. 20 taon kitang hinanap. Paumanhin na. Narito ka pala sa tabi ko. Hindi ko man lang nakilala. Fengxia.
Anak kong Fengxia, ang hirap ng paghahanap sa'yo. Tulong. May tao ba dyan? Paalisin niyo si Li Yufang. Shen Fengxia, Shen Fengxia, bitawan niyo ako. Shen Fengxia, hindi ko matanggap to. Fengxia, alam mo ba to? Noong nag-abroad ako, nang umuwi ako, lindol pala sa ating baryo. Pagkatapos noon, hinahanap kita sa listahan ng survivors. Pero wala ang pangalan mo. Akala ko, wala ka na. Muntik na akong mamatay sa lindol. Nanay, tatay, magkakasama na tayong muli. Hindi na kita mawawala pa. Ngayon, magkakasama na tayo. At hindi na tayo maghihiwalay.